Hey bro, Master Rapid. Gandang araw sa iyo. Napanood ko ang isang mga video mo. Nagkaroon ako ng idea na sumulat din sa iyo at magbahagi ng aking karanasan. Tawagin mo na lang ako Jeremy. Isa akong ama, Master. May anak na 4 saka +1. Kung ano yung +1 ay isa iyon sa bahagi ng aking kwento. Maaga ako nakapag-asawa, Master. May maayos naman ako na trabaho nung mga panahon na iyon. At naging maayos naman ang pagsasama ng aking asawa. Habang lumalaki ang mga bata, ay lumalaki din ang mga gastusin at pangangailangan nila. Nagboluntaryo ang aking asawa na makipagsapalaran sa Taiwan, bagaman ayaw ko siyang payagan pero nanaig ang pang-uunawa ko sa kanya. Pilit niyang idinahilan na sayang naman daw ang kanyang napag-aralan kung hindi daw niya magagamit at mapapakinabangan. Sa maiksing usapan, natuloy siya sa Taiwan. Nagtrabaho bilang isang company nurse. Malaki ang sahod niya, Master. Lubos na malaki sa kinikita ko. Maayos naman ang unang taon ng pagtatrabaho niya doon. Lagi niya na ibabalita sa amin ng mga anak namin na madalas ay naipapadala siya sa ibang bansa kasama ng mga big boss ng kumpanya at nagkakaroon pa siya ng ekstrang sahod para doon. Napagkasunduan naman na gawan namin ng account sa bangko ang mga bata at direkta na lamang niya doon ihulog ang gusto niya i-share para sa mga anak namin. Ang mga gastusin sa bahay at pagkain naman ay sapat ang kinikita ko para tugunan iyon. Naging maayos ang aming sitwasyon maging ang aming financial liberty. Dumating ang araw na dapat ay matatapos na ang kanyang kontrata pero sinabihan niya ako na mag-i-extend daw siya ng panibagong 2 taon, sasamantalahin na lamang daw niya. Habang maganda pa ang sitwasyon, wala akong magawa kundi pumayag na lang. Lumipas pa ang 1 taon, ay bigla kami nawalan na ng komuniksyon. Hindi na namin siya makontak. Maging ang kanyang mga magulang sa probinsya ay sinasabing wala din daw silang komunikasyon sa kanilang anak. Sumulat ako sa kanilang kumpanya upang alamin ang work status ng aking asawa. Sumagot naman ang kumpanya at nagpadala ng detalyadong impormasyon. Nag-resign na daw ang asawa ko sa kanila. Bagaman daw may breach of contract dahil hindi tinapos ang pangalawang kontrata, ay hindi na ito binigyang halaga ng kumpanya. Bagkus ay nabigyan pa daw ito ng ekstrang sahod dahil sa magandang record. Kalakip ng mga liham na padala ng kumpanya, ang kopya ng kanyang plane ticket, mga photos nang ihatid siya sa airport at kopya ng huling kontrata. Lubos akong naguluhan, Master, kung anong nangyari sa aking asawa. Wala akong makitang dahilan bakit umuwi siya at hindi sinabi sa amin. Maayos naman kami. Muli akong bumalik sa nga magulang nila at sinabi ang mga bagay na nalaman ko. At sila man ay lubos na naguguluhan. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko pagpapaliwanag sa mga anak namin, pero inilahad ko na rin ang totoo. Dumaan ang 7 taon na wala kaming nalalaman sa kanya, bagaman patuloy akong kumakalap ng impormasyon, ngunit talagang walang makapagsabi. Unti-unti nasanay na ang pamilya ko na wala na sa amin ang asawa ko at nanay nila. Nagpatuloy ang buhay namin, nagpatuloy ang mga anak ko sa kanilang pag-aaral at napagtapos ko lahat sa kolehiyo. Eksaktong 10 taon, hindi ko na malaya na huhulog na pala ang loob ko sa isang babaeng hiwalay sa asawa, may 2 anak na babae. Sa nagdaang 10 taon ay ngayon lamang uli ako tumingin sa babae, Master. Isinantabi ko na ang pag-iisip sa aking nawawalang asawa at sinubukan ang bagong buhay. Hindi kami nagsama ng babaeng kinasama ko sa bahay namin bilang respeto sa mga anak ko, bagkus ay papunta lamang ako sa bahay ng babae. Madali nahulog ang loob ko sa 2 anak niya at itinuring na rin na anak sila. Tuwang-tuwa ang 2 bata
Sa pag-aarog akong naibibigay sa kanila, nagkaroon na daw sila ng amang maituturing na sariling ama. Ngunit hindi nagtagal ay hindi naging maganda na ang turingan namin ng kanilang nanay. Marami kaming hindi mapagkasunduan. Siya ay nagagawa niyang uminom kasama ng kanyang mga kaibigan. Si Tamatulang's Medot ay wala di isang bisyo sa katawan, and so lumala ang hindi namin pagkakaunawaan at napagkasunduan na tapusin ang aming relasyon. Maayos kong kinausap ang dalawang anak niya at nagpaalam. Kami naman ng pamilya ko ay nakabili ng maliit na farm sa isang malapit na probinsya. Sabado at Linggo at nadoon kami ng mga anak ko sa farm. Kasanayan na namin mamuhay sa pagitan ng magulong syudad at tahimik na environment ng probinsya. Paunti-paunti ay napapaunlad namin ang farm. Nagkakaroon na ito ng sariling kita dagdag sa aming kita sa aming mga regular na trabaho. Pinaglagyan ko ng maayos na internet connection. At 3 sa aking mga anak ang doon na nagwo-work, home base. Lumipas ang mga buwan na maayos na ang aming pamumuhay sa farm, nag-decide na ako na tuluyan na iwan ang aking trabaho sa syudad at bigyan ng atensyon full-time ang mga gawain sa farm. Sinuportahan naman ako ng aking mga anak sa aking desisyon. Isang araw lumapit ang aming katiwala na may babae daw na naghahanap sa akin. Nabalitaan daw niya sa barangay na ilang araw nang na nagtatanong tungkol sa akin. Andun daw sa gate ang babae at may dalang isang bag ng mga personal na gamit. Kasama ang mga anak ko nagtungo kami sa gate ng farm. Doon nakita ko ang panganay na anak ng babaeng kinasama ko. Nagulat kami ng mga anak ko sa nakita namin, pero agad namin pinatuloy ang panganay na anak ng kinasama ko. Naging maayos naman na pinakitunguhan ng mga anak ko ang bisita namin dahil ilang beses na naman na nila ito naksama pati na ang bunsong kapatid nito. Nagkwento ito sa amin na tumakas daw siya sa poder ng kanyang ina dahil nakikita niya na wala silang magiging bukas doon dahil sa patuloy na paglala nito sa mga bisyo ay napapabayaan na silang magkapatid. May mga bagay daw silang nakikita na hindi daw dapat nila makitang magkapatid na ginagawa ng nanay nila. Pinilit daw niya ang bunsong kapatid na sumama sa kanya sa paghahanap sa akin. Ngunit natatakot daw ang kanyang kapatid sa maaring gawin sa kanila ng kanilang ina. Nangako siya sa kanyang bunsong kapatid na babalikan pag naging maganda ang kanyang pakay sa akin. Gusto niyang magpaampon o magpasakop sa proteksyon ko bilang ama. Hindi agad ako nakapagsalita. Malaking responsibilidad ang hiniling ng bata. Menor de edad pa ito. At hindi pwedeng basta na lamang ako magdesisyon. Nagsuggest ang mga anak ko na baka maaring kausapin ang kanilang ina sa harapan ng otoridad upang magkaroon ng maayos na usapan para sa kapakanan ng mga bata. Kaya pinagpahinga muna namin ng bata at sinabihan na kailangan namin bumalik bukas sa syudad at humarap sa kanyang magulang at otoridad. Nagkaharap kami sa DSWD at barangay opisyal. Inamin ng kanilang ina na hindi na niya kayang ibigay ang lahat ng kailangan ng dalawang anak at pumapayag siyang ipagkatiwala sa akin ang pangangalaga sa kanyang panganay na anak hanggang dumating ito sa tamang edad. Napagkasunduan din na maaari kong hiramin paminsan ang bunsong anak niya kung nanaisin ko. Naging maayos ang naging pag-uusap. Bumalik kami sa farm na kasama na ang panaganay na anak niya. Hinanapan namin ang paraan na makapigpatuloy siya sa pag-aaral habang nadoon sa farm. Binigyan ko siya ng responsibilidad sa loob ng farm at binigyan ng karamapatang allowance para sa sarili niya. Paminsan-minsan ay pinapasundo ko sa kanya ang bunsong kapatid niya upang makasama niya dito sa farm. Ngayon, Master, ay nasagot ko na ang maaring katanungan mo
at maging viewer mo kung anong ibig sabihin ng +1 sa aking unang sinabi. Master, hindi man ako naging lubos na masaya sa unang pagpamilya ko, ay naging maayos naman sa bandang huli. Nagawa naming itaguyod ang aming sarili na magkakaugnay para sa mas maayos na bukas. Ngayon ay may isa pang buhay ang naisaayos namin ng aking mga anak. Natututwa ako dahil lubos na linawakan ng aking mga anak ang kanilang pag-iisip at hindi nagdamot ng kanilang pagtulong at pagmamahal para sa bagong kapatid nilang itinuturing. Masaya na ako sa mga bagong pangyayari sa amin. Kontento na ako kung dumating man sa parte ng buhay ko, naiiwan ko na ang mga anak ko. Hindi na ako matatakot para sa kanila. Masaya na ako, Papa Now. Isang araw, tinawag ako ng aking panganay na anak na babae. May mga larawan siyang ipinakita sa akin. Nagulat ako, Master. Hindi ako maaaring magkamali. Bagaman nagkaedad ng kaunti, pero hindi pa rin maitanggi na asawa ko ang nasa larawan. Doon sa larawan ay may kasama siyang 2 bata at kahawig niya ang mga eto, hindi maitatanging sila'y may relasyon. Sabi sa akin ng aking anak na hindi siya tumigil sa paghahanap ng bagong impormasyon. May nakapagsabi na ito'y nasa London na at namumuhay kasama ang asawa. May 2 anak at namumuhay ng maayos at maluwag sa buhay. Marami nang nalaman ang panganay ko sa mga bagong impormasyon patungkol sa kanilang ina. Nasubukan na rin daw niya itong padalahan ng email. Matagal daw ito bago sumagot. Naisip niya kung interesado pa ba silang magkausap. Pa rin nitong sumagot at magpaliwanag. Naintindihan naman siya ng aking anak. At ganun din ako. Natukso siya sa bagong buhay na inalok sa kanya ng isa sa boss ng kumpanya at doon niya nagawa ang paglilihim sa amin, pero matagal naman na kami nakalampas sa bagay na yon at naging madali ang pagpapatawad. Sa ngayon, Master, masaya pa rin kami ng aming mga anak kasama ang +1. Lubos ako nagpapasalamat sa Panginoon sa mga ibinigay niya sa akin at pagiging gabay para sa ibang buhay na nangailangan ng aking tulong. Hanggang dito na lang, Master. Maraming salamat sa iyo, gumagalang, Jeremy. Hey Master Rapid, rock on. Kumusta po? Minsan habang nagbabrowse ako sa YouTube ng mga nagli-livestream ay napadaan ako sa isang channel na madalas ko tamabayan. During that time ay medyo malalim na ang gabi at medyo inaantok na ang mga viewers, samahanan pa na medyo wala yata sa mood ang host. Isa ka sa mga co-host. Aalis na sana ako at lilipat ng channel. Ikaw na ang kakanta. Naisip ko na isa na naman boring na kanta ang gagawin ng co-host na ito. Hindi naman ako naghahanap ng host o co-host na talagang magaling na kumanta. Alam ko naman na hindi naman talaga karamihan sa mga YouTuber ay hindi naman talaga mga professional singer. Mga individual lamang na gusto maglibang at nagbabakasali ng konting kita
Nung marinig ko ang intro ng kakantahin mo, ay napalingon ako sa monitor ng laptop ko. Bumirit ka ng Enter the Sandman. Master, mahilig ako sa mga ganun tugtugin para kasing nagpapagising ng diwa ko at nagpapabilis ng aking imagination. Master, ako si Carlos, isa akong painter. Painter hindi ng mga building, kundi ng mga sexy portrait sa mga big canvas. Wala akong formal na edukasyon sa pagpipinta, pero parang kasama na yata ibinigay sa akin ng Diyos ang talento na yon. Master, dati akong isa samga gumagawa ng painting na makikita at mabibili sa Plaza Remedios sa tabi ng Roxas BLVD sa Malate, Manila. Kung ano-anong painting lang ang ginagawa para lang kumita, pero madalang pa sa buhos ng ulan ang pagbili sa aking mga obra. Hanggang isang araw ay may isang babae ang lumapit sa akin doon sa Plaza Remedios at tinanong ako kung tumatanggap daw ba ako ng live painting. Napangiti ako sa babaeng nagtanong sa akin bago ako sumagot. Naisip ko gusto pa yata nito magpapapinta kahit may edad na. Pero agad ako sumagot ng oo. Inabutan niya ng isang calling card na may address at sinabing hihintayin daw niya ako doon bukas sa oras na napagkasunduan. Bilang isang pintor, nagpunta ako doon at dala ko ang mga gamit ko dahil nga sa nabigyan naman na ako ng idea kung ano ang gagawin ko. Doon sa ibinigay na address ay sinalubong ako ng babaeng nagbigay sa akin ng calling card. Sumakay kami ng elevator at dumiretso sa penthouse ng mataas na building na yon. Pumasok kami sa isang malaking room na maganda ang setup ng ilaw at tama ang timpla ng lamig ng aircon. Sabi ko sa sarili ko mukhang sanay na ang babaeng ito magpapinta dahil sa tamang kapaligiran. Sa sinabi niya sa akin maupo muna sa isa sa mga sofa, ako naman ay nagsimula na maghanda sa aking sarili dahil naisip ko na mukhang masungit ang babaeng aking ipipinta. Pagkaraan ng ilang minuto ay lumabas na ang babae, ngunit nasa ganun pa rin siyang kasuotan. Sinabihan ako na maghintay pa ng kaunti at lalabas na ang kanyang senyora. Naku po, isa pang masungit na matandang babae pala ang aking ipipinta. Habang wala pa si senyora, ay inilbas ko na ang aking digital camera upang kuhanan muna sa iba't ibang anggulo para makita niya ang gusto niya. Sakto natapos ko na ihanda ang aking canvas nang lumabas si senyora. O nataragis talaga, Master. Walang panama si Cristina Gonzalez noong kabataan niya. Si senyora ay talagang maganda, sexy, makinis, maputi at perpekto na yata ang katawan. Bigla nanigas ang katawan ko. Parang gusto ko na umatras sa usapan pero hindi ko mapigilan na lagi siya sulyapan. Lumapit siya sa akin at nakipagkamay. Maayos ako nagpakilala at maayos ko ipinaliwanag ang magiging setup namin. Tinanong ko siya kung ilang set ba ng mga damit ang susuotin niya para sa gagawing Photoshop muna namin. Pero mabilis siyang sumagot na isang set lang ang susuotin niya at yun daw ang birthday suit niya. Napatitig ako sa kanya kung nagsasabi ba siya ng biro. Pero talagang yun na yun. Walang gagatol-gatol na naghubad siya ng suot niyang robe sa harapan ko habang naglalakad palayo sa akin. Hindi ko alam kung professional ba akong matatawag na pintor dahil nga wala akong formal na edukasyon dito sa aking trabaho. Pero pinilit ko talagang hindi magpakita ng emosyon sa aking mukha. Kahit na tila yata isang diyosa na ng kagandahan ang nasa aking harapan. Habang pinag-uusapan namin ang mga anggulo niya sa photoshoot, ay halos magkatabi kaming nakatayo. Amoy na amoy ko ang kanyang kabanguhan at talagang malapit na matalo ang aking katinuan at pagkokontrol sa sarili. Master, lalaki ako sa puso at pagkatao, kaya di
hindi ako mahihiyang magsabi sa'yo na nagtigasan ang mga bagay na dapat tumigas sa akin sa ganong sitwasyon. Alam ko na nakikita niya ang pagtitimpi ko sa mga buntong hininga ko. Click. 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 Tanging tunog lamang ng digital camera ang maririnig. Pagkatapos noon ay ipinakita ko sa kanya ang mga kuha ko. Hinman lang siya nagtatakip ng katawan niya habang nire-review niya ang mga kuha ng camera. Pumili siya ng 3 at ibinalik sa akin ang mga kopya. Nagsuggest ako na palitan namin ang isa sa mga napili niya at pumayag naman siya. Doon sa 3 ay pinapili ko siya kung alin ang mas gusto niya. Inabot niya uli sa akin ang kopya ng 3 larawan at sinabing ako na ang pumili. Ipinakita ko sa kanya. Nakpwesto na siya sa sofa, napatagilid na nakahiga paharap sa akin. Natatakpan ng mahabang buhok niya ang kanang bundok niya habang hindi magkapantay ang kanyang mga hita na magkapatong na medyo sadyang mababanaagan ang munting bahagi ng kanyang hiyas. Sinabihan ko siya na kung mangangawit siya, ay pwede naman siyang tumayo muna dahil may kopya naman ako sa larawan at maari ko na yun gawing basehan sa aking pagpipinta. Sigur ngunit numiti lang siya at sinabing, ituloy ko lang daw ng aking ginagawa. Alam ko na nakikita niya ang mga bumubukol sa harapan ko. Pero pilit ko yun hindi pinapansin upang hindi mawala ako sa konsentrasyon. Nagpatuloy kami sa ganung sitwasyon sa mahabang oras. Matyaga naman siya naghintay sa magiging resulta at hintay ang final retouch. Natapos ang painting niya at mataman niyang minamasdan. Pagkatapos ay ngumiti at nagsabing perfect. Para akong natanggalan ng mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib nung marinig ko ang pagsang-ayon niya sa aking obra. Tinanong ko siya kung ako na rin ang gagawa ng frame para doon. Pero sinabi niya na may tao na siya na gagawa ng bagay na yon. Sinabihan niya ako sumunod sa kanya upang kunin ko ang aking bayad. Pumasok siya sa loob ng isang malaking room. Doon ay naghilera ang kanyang mga mamahaling mga kagamitan at alahas. Sinenyasan niya akong pumasok at itinuro ako sa isang lugar. Nakita ko na wala namang upuan doon, kaya nangangahulugan na ako mananatiling nakatayo doon. Bumalik siya at lumapit sa akin at may inabot na sobre ng pera na sa tingin ko ay labis-labis sa dapat kong masingil. Hindi ko pa man lubos na nahahawakan ng pera, ay bigla niya akong kinabig at siniil ng halik. Bigla niya akong itinulak pasandal sa malaking walk-in cabinet niya. Patuloy ang paghalik niya sa mga labi ko at naging malikot na ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung dapat ba akong gumanti. Maliban sa pagganti sa kanyang halik, ay yun lang ang bukod tanging aking nagawa. Nung sa tingin niya ay anumang saglit ay gagalaw na, ang aking mga kamay ay marahan na niya akong itinulak at sinabing kukontakin na lamang daw ako ng kanyang assistant kung kakailanganin pa daw niya ako. Nagligpit na ako ng aking mga gamit at nagpaalam na. Lumipas ang 1 buwan, nakatanggap ako ng tawag mula sa unang babae na aking nakausap. Yung nagbigay ng calling card, sinabihan ako na magpunta sa gantong address at magdala ng mga gamit sa pagpipinta. Dumating ako doon, siya pa rin ang sumalubong sa akin. Tulad ng dati, halos hindi umiimik ang babae, matipid sa mga utos. Muli siyang lumabas at ibang babae na ang kasama niya, maaring mas matanda lamang sa akin ng ilang tao. Pero hindi mo yun mapapansin sa taglay din nitong kagandahan. Ganun pa rin ang proseso, photoshoot, pili ng gustong anggulo bago ang actual na painting. Maganda din ang bababing ito, pero mas maganda si Senyora.
Matapos ang painting at itinuro ako ng babae na maghintay sa isang room, pumasok siya doon at inabot sa akin ang bayad sa king trabaho. Pero bigla akong itinulak sa kamang nasa likod ko at agad na ako ay pinaibabawan, siniil ako ng halik. Sa pagkakataong ito ay agad na akong gumanti. Hindi ko na naisip kung bawiin niya ang bayad niya. Ginawa namin ang mga bagay na talagang nagpaikot sa mga mundo namin ng mabilis. Pagkatapos noon ay walang emosyon na sinabihan din ako. Nakukontakin na lamang din ako ng unang babae. Master, ngayon alam ko na ang kalakalan ng gantong trabaho pero naguguluhan ako. Painting ko ba talaga ang trabaho ko o ang nakukuha nila after ng pagpipainting ko? Halos buwan-buwan kasi master ay tumatawag ang babae at ganun ng ganun ang nagaganap. Hanggang saan ako dadalhin ng gantong kalakaran? Hindi maglalaon at tatanda din ako master. Mababawasan na ang lakas sa aking katawan pero ako'y naghanda na sa sakaling kahit na nito. Itinatabi ko ang malaking bahagi ng kita ko. Baka dumating nga isang araw, hindi na mag-ring ang aking telepono. Isang tawag na magsisiguro ng panibagong yugto na aking pagpipinta at pagpapaligaya. Maraming salamat, Master. More power sa iyo, Carlos.